karaang ito'y makipagpalitan ng putok sa mga pulis. Subalit binawian din ito ng buhay pagdating sa nasabing ospital. Sa investigasyon ng laban si Pasalon ng akma itong poposasana ng mga pulis kung saan naaktuan siya na binebenta nito ang isang pulis asset na nagpanggap na binigiyang nahagip na nais bumili ng shabu. Ito si James Jesus para sa DCRJ 810 Tri-Media, ang hintila ng bawat Pilipino. Maraming salamat, James De Jesus, mula dyan sa Ilocos. Patuloy tayo sa ating serbisyong pampubliko at siya nga pala, pag kailangan ninyong magpadala ng inyong mga sumbong, mga reklamo, ay tatawag lamang po kayo. Tatawag lang kayo or magpapadala ng text. Meron po tayong text line 0917-798-8910. Okay. Hitik sa report itong ating programa, Tates. Ibig sabihin, ang suporta ng ating mga kasamahan sa labas ay talagang matindi ang suporta. Ito report kaugnay sa Kongreso, pinakikilos ng isang health group para magpasa ng batas tungkol sa health promotion. Nasa line to ngayon ang ating reporter, si Gina Mape. Gina, come in. Gina? Magandang umaga, Angelo. Salamat at kay Ma'am Tate. Welcome po. Nananawagan sa Kongreso ang isang health group na magpasa ng batas na naglalayong isulong ang kalusugan. Ang panawagan ni Attorney Irene Reyes, ang Managing Director ng Health Justice Philippines, ay upang matugnan ang pagtaas ng bilang ng non-communicable diseases o NCDs. Ayon sa grupo, 33 Pilipino kada oras ang namamatay dahil sa NCDs, kaya kailangan maproteksyonan ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng batas na magpapalakas sa kampanya ng gobyerno para sa health promotion. Sa datos ng Philippine Health Societies noong 2013 na pinalabas ng Department of Health, 800 katao araw-araw ang namamatay dahil sa NCDs o ang hindi nakakahawang mga sakit katulad ng cancer, diabetes, cardiovascular, and respiratory diseases. Upang makontrol ang pagdala ng NCDs, inadapt ng pamahalaan ang National Policy on Strengthening the Prevention and Control of Chronic Lifestyle Related to NCDs noong 2011. Ngunit sa ngayon ay nakapokus lamang anila sa may sakit na ang ating gobyerno. Nais ng grupo na isulong ng pamahalaan ang healthy lifestyle. Ang Health Justice Philippines ay recipient ng Bloomberg Award for Global Tobacco Control at sumusuporta sa health promotion bill ni Senator Risa Hontiveros. Ako si Gina Mape ng DZRJ 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 TV. Balik tayo sa serbisyong pampubliko. Si Tates ay may ipa-plug sa ating programa. Tayo ay napapakinggan sa DZRJ 810 AM, 8 Media Broadcasting Network, and 8 TV Cable Link. Channel 7 tayo sa Cable Link. Ang pronouncement daw talagang dapat tumutok dito dahil 810 kilohertz itong DCRJ Tri-Media, 8 Tri-Media. Talagang dito pumapaimbulog yung broadcast journalism, print media, at saka TV broadcasting. Patuloy tayo sa ating serbisyong pampubliko. Alas 11:12 na ng tanghali at sana itong ating mga kapitbahay, itong ating mga kasama sa bahay ay nakaredy na para sa kanilang pananghalian. Ngayon ang oras na nagkukumahog yung nasa kusina para Sa pagluluto. Para pagdating ni mister o pagdating ng mga bata galing sa eskwela ay may maihahain tayong healthy tulad ng report ni Gina Mape na kailangan mai-promote, mai-push yung ating mai-sulong itong tinatawag nating health promotion, healthy lifestyle, healthy mind, healthy food, Healthy diet. healthy diet. Ano po ba yung
alam nyo sa healthy dieting, yung ano po ba yung kailangan nating pakaisipin every time na dudulog tayo sa isang kainan or ating meal, 3 meals a day. Alam nyo, ang usong-uso ngayon yung food delivery na 1,200 calories a day lang ang makokonsume mo. Maraming nagtatry nun ngayon. Ang sabi nung isa kong kaibigan, nabubusog naman daw siya dun sa dinideliver na pagkain. Na, Ibig sabihin, kakaunti lang yun. Isang cup. kakaunti po, pero Magkano naman yun? hindi ko na itanong kung magkano, pero 1,200 calories per meal? O per day? per day yata, Per day. per day yata yun. Tatanungin ko nga ulit kasi hindi ko pa natatry. Pero nung nakita ko yung picture ng mga pagkain, mukhang mabubusog ka naman. 1,200 divided by 3. Dahil 3 meals a day. So tag konti lang 400. po. Tagpo 400 calories. O baka isang ano lang yun. No? Kung ikukumpara mo sa fast food chain, baka lilimang piraso ng french fries lang. Yun nga. Siguro sanayan na lang. Kailangan masanay tayo na, at saka yung juicing. Usong-uso ang juicing, di ba? Oo nga po. So, lahat bumibili ng sariling blender. Nagbe-blend ng fruits and vegetables. Tapos, meron ding gumagawa nung ang lemon. Nilalagay sa water. Tapos, iniinom before mag-breakfast. Ano nga ba yung benefits ng lemon sa tubig? At Cleansing. Para sa katawan. Cleansing daw. Cleansing. Cleansing yun. Oo. Or sinasabi nila kapag medyo nagkakaedad, mababawasan daw uric. Ayun ang maganda. Tama ba yun? Kasi maraming may sakit, no? Isa yan sa mga magiging concerns natin. Makakatulong tayo sa mga ganyang concerns. Sana imbitahin natin ang ating mga tagapakinig kung meron silang mga gustong Suggestion. itanong. Kuro-kuro. Oo. Kuro-kuro. Opinion. O opinion Suggestion. or kahit na yung problema nila sa halimbawa sa SSS, Yun. Isa sa mga GSIS, public PhilHealth, health. Pag-ibig, yung mga ganyang problema, pwede natin silang i-connect sa mga taong nakakaalam at makakasagot ng kanilang mga problema. Yun, sumesentro yung serbisyong pampubliko. Pag sinasabi mong serbisyong pampubliko, yan yung battle cry ng mga public servant sa mga gobyerno. Makikita mo yung isang opisyal ng gobyerno, naglalagay ng kanilang name card sa harap na public servant. Dapat dito sa atin, tayo rin ay ang advokasya natin ay isulong yung serbisyong pampubliko para sa kapakanan ng publiko, ng lipunan, ng mga nakikinig dito sa DCRJ 810. Anyway, yung ating ipo-phone pots o yung kukunin nating mga reklamo, pwedeng phone pots, pwedeng sulat, pwedeng text kung uso pa, hindi na uso yung sulat. Text na na lang. lang. Text. Pero kung Pwede, mahaba, or phone call, email. email, yan, Oh. pwede. Yung website ng 8Try Media ay www.8trymedia.com. 8 as in number 8. Number 8. www.8trymedia.com. Pwede nyo rin kaming i-like sa Facebook, facebook.com/8trymedia, or sa Twitter @8trymedia, Instagram @8trymedia. Yan ang mga connection natin. Kailangan nating araw-araw ay balik-balikan ito para yung ating mga taga-subaybay, yung mga tumututok talaga, lalo na yung may mga idudulog na reklamo, dapat mamemorya itong mga linya ng komunikasyon. Para sa text ninyo, 0917-798-8910. Yung pala ang bigkas doon. Kailangan 0917-798-8910. Yon ang trademark, yung talagang tatak ng 8Try Media. Sa mga susunod na araw, no, paalam natin sa kanila na magkakaroon tayo ng mga guest galing sa mga government agencies para maitanong natin yung mga gusto nating maitanong. Kaya tumutok lang sila at kung
kung guest natin, yung person concerned sa government office na may problema sila or tanong, makakatawag sila agad at masasagot agad yung kanilang katanungan. Parang agarang aksyon. Agarang Ibig aksyon. kong sabihin. Anyway, isang araw lamang isang araw, a day before itong broadcast natin, halimbawa, ay isasalansan na ng executive producer natin kung ano yung mga reklamo na ating tutugunan the following day. Para yung aksyon ay talagang prompt, palaging agaran. Immediate public service. Yan ang pinapangako po ng serbisyong pampubliko dito sa 8 Tri-Media, dito sa DZRJ 810 kHz. Yun ang bigkas, dapat may 10 sa dulo. Kasi yan ay nagbibigay sa atin ng swerte. Tama. Good luck. Oo. Sa mga naka-cable link po, panoorin niyo po kami sa Channel 7. Yes. Cable Link TV, Channel 7. At tayo ay nagbo-broadcast dyan 5 a.m. to 12 midnight. At saka DZRJ 810, 810 a.m., 9 a.m. to 7 p.m. dito sa ating radio. Yes. So, ating pagiging journal dito, pag pinapractice natin ay ang broadcast journalism, tayo'y nagko-cross-platform mula sa radyo at TV. Ito yung napapanood nyo, napapakinggan nyo dyan sa inyong mga sambahayan. Anyway, ang oras ay 11:19 ng tanghali. At tayo patuloy sa ating serbisyo pampubliko. Babalik tayo makalipas ang ilang patalastas. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media at 8 Tri-TV, Cable Link Channel 7. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, siya na yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Neozep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa News at Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tuloy-tuloy ang pakikinig sa DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media at panonood sa 8 Tri-TV, Cable Link Channel 7. Right now. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod. Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang serbisyong pampubliko. Oy, balik tayo sa serbisyong pampubliko. Alas 11:21 na ng tanghali. At tayo ay patuloy na nananawagan. Ito ay unang broadcast natin ng serbisyong pampubliko. Kaya ulit-ulit kami, magiging makulit kami sa ere para sa mga nakatutok dito sa programang serbisyong pampubliko. Dapat ay mag-text na kaagad kayo at tatanggap kami ng anumang hinaing. Anything under the sun, sabi nga nila. Or katanungan. Oo. Katanungan, mga gusto nilang malaman tungkol sa mga government offices, halimbawa SSS, PhilHealth, tungkol sa membership, yung contributions nila sa GSIS or SSS, yung mga problema po sa DTI or sa SEC, no? Securities and Exchange Commission.
para po matugunan lahat yan at kami naman po ay papagitna at i-refer kayo o kukontakin yung mga taong pwedeng sumagot ng inyong mga katanungan. Yung mga livelihood center, isa sa mga magandang serbisyong pampubliko. Actually, gagawa tayo ng parang episodial. Ibig sabihin, on a day-to-day basis, on a 5 weekdays, alamin natin, halimbawa, isasalang natin sa Lunes, ganun, SSS, Martes, PhilHealth, Miyerkules, TESDA. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng libreng edukasyon na nagbibigay sa kanila ng oportunidad Tama. na magkaroon ng trabaho, disenteng trabaho, kahit hindi sila college graduates. Tama. Pati na yung legal services. Kapag may katanungan kayo na kung sa tingin ninyo ay hindi kayo nabigyan ng patas na pag-treatment sa inyong, halimbawa may kaso, unless na yung kaso ay piprevent kami dahil sub judice yun kung hawak na ng korte. Pero kapag merong kailangan yung malinawan, kailangan ng ekspertong legal, dito po sa programang Serbisyong Pampubliko, kaya po nating tugunan lahat. Yung mga tanong, hinaing, reklamo, hahanapan natin ang mga gagawa ng aksyon dyan sa burokrasya, dyan sa government sector. Doon sa may nabanggit ko yung livelihood resource centers. Maganda yan. Importante po. Maganda yan. Tama, nabanggit mo yan, no? Kasi ang TESDA ay nagte-training na ngayon from 15 years old to 55 years old. Kaya kahit hindi ka college graduate, pwede kang magkaroon ng training, magkakaroon ka ng skill at yan ay hindi na matatanggal sa iyo no habang buhay. Marami ng mga nag-training na mga caregiving, massage at Nakapag-abroad na. So tama yon, bigyan natin sila ng opportunity dito no ng makapakinig sila kung ano pa yung mga trainings ng TESDA. Ang alam ko may ano diyan, merong marami mga hospitality, no, cosmetology. Opo. So kahit hindi ka hired, pwede kang mag-service ng gupit ng buhok, coloring, manicure, pedicure. Hindi mo pwedeng, lamang yan at hindi mo pwedeng underestimate yan. Dahil ang daming mga milyonaryo at milyonaryang pumasok sa cosmetology, sa business ng salon, Mother Ricky. mga parlors. Tsaka lahat ng tao nagpapagupit. Opo. Lahat ng tao nagpapamanicure, pedicure. So mag-service lang sila sa community nila. Kikita na sila. Malaki ang kita nila. So, magtiyaga lang sana na ang pagtitraining. So, bibigyan natin sila ng opportunity para malaman nila kung saan-saan sila pwedeng magpunta at kung ano-ano yung pwedeng training na makuha nila. Yung mga nasa bahay dyan na gustong-gustong mapagaling sila sa pagluluto, culinary. Meron pong naka-set aside ng mga kursong ganun na hindi kailangan napakamahal para pumunta ka sa Ateneo or malalaking university. Tama. So, patuloy tayo sa ating serbisyong pampubliko. Yan po yung ating mga ihahain para sa ating mga taga-subaybay dito sa serbisyong pampubliko. Lahat po ng magbibigay serbisyo sa ating mga kasambahay, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kaibigan dyan sa labas, ay ihahain po natin. Iseset natin, ihahain natin, idudulog natin sa serbisyo. Tama. Serbisyong pampubliko. Dito sa 8 Media, sa DZRJ 810 kHz. Text na po, text na po kayo, tawag na po kayo sa inyong mga katanungan at sa inyong mga suhestyon kung anong mga topics pa ang gusto ninyo na maibigay namin sa inyo. No? Maraming salamat po. 5 araw to, mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ibig sabihin, sa 5 araw na yan, pagsisikapan namin na lahat ng serbisyong dapat maibigay sa inyo ay maihahain namin sa inyong bakuran, sa inyong kasambahay o sa inyong sambahayan.
Nanganganay po kami ni Tates dito. Kaya gusto naming may mga makatalastasan, mabigyan ng talakayan yung issues ng kaya naming ihatid para sa ating tagapagsubaybay. Ang hotline po natin ay 412-0288. May hotline pala dito sa atin. At tayo ay live over Cable Link TV, Channel 7, 5 a.m. to 12 midnight at DZRJ 8:10 a.m., 9 a.m. to 7 p.m. Maaari nyo kaming mapanood via online streaming. Pumunta lamang sa aming website www.8trymedia.com, o like us on Facebook, facebook.com/8trymedia, or follow us on Twitter at 8trymedia, or follow us on Instagram at 8trymedia. Kami po ako si Angelo Almonte, Ako po si Tates Gana. si Tates Gana. Kanina akala ko ang bigkas po ay Tates. Pwede din. Pwede rin pala yun. Pwede din. Parang imported, parang galing pumunta tayo sa mainland, dun sa kabila. Pwede din. Kayo po, sa inyong, ano po ba yung dati nyong pinagkaabalahan para mapag-usapan? Ako po ay nasa pagtulong sa mga batang may cancer sa Child House. No? Iyon po yung foundation ni Mother Ricky Reyes. Para sa mga batang galing probinsya na nagpapagamot sa mga public hospitals po, no. So all these years yun po yung ginagawa ko, nagpa-fundraising po para sa kanila. Yun Very po. active pala si Madam Ricky Reyes dito Yes. sa advokasya. Yes, mga batang kasi nakita niya yan noon sa PGH, mga nagpapagamot. Wala kasi silang bahay dito, galing sila lahat sa probinsya. Natutulog na lang sila dun sa lobby while waiting for the next schedule of Treatment. check-up. Oh, Kaya check-up. ayun na itayo niya yung parang Foundation halfway ito. temporary shelter. Halfway house, ha? Parang ganun po. Big time talaga Napupo, si tuloy Ricky kita, Reyes. sorry. Batang-bata ka pa naman. Bawal dito mamupo kasi Oo nga. Oo. Naalala ko yung ating icon sa knowledge power, yung Liumaong Ernie Baron. Kailangan Baron. hindi siya pwedeng pinupupo sa ere. Kahit kagalang-galang na yun. Kahit na isang Genius. isang walking encyclopedia. O kaya isang government official. Hindi mo pwedeng masyadong ipupo dito dahil hindi daw masyadong conversational ang magiging usapan natin. May caller para tayo. Wow. Bilis naman. Si Jerry ng Pilar Village, Las Piñas. Nasa line 1. Jerry. Hello. Yeah. Hello. Morning, Jerry. Jerry. Kasi narinig ko sa inyo, pwedeng maski anong problema sa gobyerno, di ba? Sige po. Ano po bang problema natin? Tungkol sa tungkol sa squatting. Mhm. Tungkol sa squatting. Mhm. Kaming mga, kung tutuusin sa tingin ko, kami mga lot owners, no? Mga small lot owners. Opo. Kami matagal ng biktima niyan ng niyang sinasabing Linas Law. So, hello. Sige po. Go ahead, Kuya Jerry. Isipin mo, katulad nga nung, ako bilib kay President Duterte. So, para lahat ng okay. Pero naano lang ako doon sa sinabi niyang no relocation, no demolition. Tama. Isipin mo, isipin mo naman, mahigit na atang 20 years ako nagtitiis dito Kailangan ko yung lupa. Tapos hindi ko magamit. Pag pumunta ako roon, ako pa ang halos bugbugin na ako doon ng mga nakatira doon. Ikaw pa tatakutin. Lumapit ka sa local government na dapat sila ang tumulong sa'yo. Abay, hostile din sa'yo. Paano hostile ang sinasabi mo? Ha? Paano naging hostile yung local government? Well, alam mo actually ito, mahabang usapan to. Itong lupa ko kasi, at saka sa mga kapatid ko, mana namin sa magulang namin,
Ngayon, sinabdivide among us to. Mhm. Ngayon, yung lupa namin yun, hindi na iskwatan yun kasi meron kaming caretaker doon, ano? Mhm. Tapos, pero yung surrounding areas, nagkaroon ng squatter surrounding areas namin. Yun ang irereklamo ninyo. Hindi yun. Kasi, wala naman kaming karapatang ireklamo yun, di ba? Yung nasa paligid. Pero yung nasa inyo, Ito ang nangyari. hmm. Yung lupa ng mga kapatid ko, merong Maralit, actually, Marba Development Corporation. Okay. Tapos, Pinuntahan ng mga kapatid ko at inaanong mabili yung property. may nag-alok bilhin yung property. By the way, kasama natin si Tates Gana dito. Matagal na to, mga around 1997 tong sinasabi ko. Aha. So, Inalok nyo para ibenta or bumili kayo? inalok ang mga kapatid ko na bibilin yung property. Okay. Pero ang banat nila sa mga kapatid ko, at that time, ang takbuhan ng presyo ng lupa dyan ay around 1997, Sige. mga 5,000 to 10,000 per square meter. Oh. Better living. Mhm. Ngayon, ang offer nila sa mga kapatid ko ay 1,200 per Baba square meter. naman. Ba't bumaba? Ba't Hindi bumaba? niya- Ang dahilan, sabi niya, kasi marami silang magkakaroon, malaki ang magagastos nila doon sa mga squatters. Kailangan pa nila keso i-relocate nila yun. Mga ganyan. So existing yung nakatira yung mga informal settlers doon sa lupa. Andun na yung mga yung squatter, informal settlers. Sa surrounding areas, hindi sa lupa namin, Wala yung lupa. Paano nagkaroon ng connection yung nasa paligid ng lupa nyo doon sa pagbili? Ano? Paano nila naging dahilan yon para ibaba yung presyo? Yun na nga, in other words, niloloko lang yung mga kapatid ko. Yung binobola lang mga kapatid ko. Ganito yan eh. Ang alam ko sa local government unit, Kuya Jerry, di ba may zonal valuation? Hindi mo pwedeng pababaan yung presyo per square meter kapag nasasakop yun sa, halimbawa, syudad dyan, Las Piñas. Yung zonal valuation na umiiral dyan, ay hindi pwedeng babaan yan dahil parang magkakaproblema sa yung taxation. Pag dating mo sa BIR, yung zonal valuation ang susundin, hindi yung existing na bilihan, di ba? Pero actually, walang bearing yan, walang bearing. Kasi, in other words, ito yung paraan lang nila para mabarat yung properties ng mga kapatid Sige. ko. Then, So, sa madaling salita, to make the story short. madali naman kausap yung mga kapatid ko, ibinenta yung kanilang shares. Sige. Lahat ng mga kapatid ko, naibenta yung shares sa 1,200 per square meter. Okay. Okay. Ngayon, ako din gustong bilhin. Sige. Ayoko ipagbili sa akin. Dahil alam kong yung presyo nila, talagang stupidly cheap. Ang layo-layo sa talagang presyuhan. Sige. Okay. Besides that, kailangan ko yung property ko. Gusto kong magamit. Okay. So, sa madaling salita, gusto nga bilhin niya sa akin, since hindi ko nga gustong ipagbili, alam mo, ang sunod na naging offer. Ang sunod na offer, exchange of properties. Doon sa exchange of properties, ang mangyayari, at ang gusto nilang mangyari kasi, mailabas siguro ako doon sa lupang kinoconsolidate nila. Doon sa mga nabili na properties ng mga kapatid ko. Anong sitwasyon pala ng property mo? Nasa loob ng nabili nila? Yes. Magkakadikit kami magkakapatid O tapos nagko-consolidate sila, yung marbang yan, nagko-consolidate ng mga lupa ron. Kuya Jerry, huwag muna tayong magpigkas Style ha. nila yan. Kuya Jerry, sandali. Oo. Huwag ka muna magpigkas ng mga entity yung mga kumpanya. Kasi, Sige. Okay. Ano tayo? Parang generic lang Parang ang names, usapan okay. natin. Sige, in general, okay. Sige, So yung buyer ng mga kapatid mo, gustong makipagpalit. Ibig sabihin, yung bandang labas, kung nasa loob ka, ilalabas ako. ilalabas ka. Doon sa Kasi, bandang labas na nabili nila. Which is their property din kasi nga kinoconsolidate na nila yung Nabili na nila. kinoconsolidate ng lupa ron. Ngayon, anong problema mo doon? Matagal ka na Alam dyan. mo ang offer, stupid again. Bakit ka mo?
Baka mga MTRCB tayo. Ang Masyadong- gusto nila, kunyari, hindi exact ang figures para halimbawa lang, para may idea ka. Okay. Halimbawa yung aking lupa ay 600. Mhm. No? Square Ang meters. gusto nila, papalitan nila ng 400 square meter. Di may 200 na diferensya. Mhm. Yung 200, babayaran nila sa 1,200 per square meter. Dilugin-lugi rin ako. Mm. Di ba? Pero yung 400, yung zonal valuation na gusto mo, gusto ang bilhin nila. Ano, no? Ay, yung 400 square meter, property yun. 400, papalitan nila. Palitan Oo. kami. So, walang problema doon sa Barter yun. palitan na 400. Hindi problema. Ang problema, yung difference, gusto nilang bayaran sa 1,200 per square meter. Babarehan din nila. Oh, Dahil pumayag kasi yung mga kapatid mo. Sa doon madaling sa kanila. salita, sa madaling salita, hindi nila mabili yung lahat. Parang bibili nila yung at least 200, hindi ba? Okay. Sa presyong gusto nila. Okay. Hindi ako pumayag. Mm. And at that time, pinakita nila sa akin, kasi sabi mo, don't mention names, no? Ah, sige. Pero pinakita nila sa akin na malakas sila sa city of Parañaque. Paranaque naman. Okay. So, malakas ang connect nila doon. Yun ang pinaparamdam nila sa akin. Okay. So, after that, ang sumunod, hindi nila mabili. Ang eventually, di may problema kasi compound yan Meron niyang right of way. Yung Okay. private right of way alley. Yung Okay. private alley. Oh, ganun talaga, nasa batas yun. Kailangan may right of way. Yung Mga lote. private alley niyan ay around 400 square meters. So, ang naging kasunduan na lang, ganito nag-offer sila. I-develop nila yung property ng yung kapatid ko, yung adjacent properties na mga nabili nila, yung na-consolidate nila, isasama na rin yun sa akin sa development into a full subdivision. Okay. Okay. Ang kapalit ay yung right of way, hindi na nila, imbis bayaran nila, yun ang kapalit, yun ang maging kapalit. Okay. Yung yung mapapasama ako sa development. Okay. Pumayag kami, ako, kapatid ko, pumayag kami. So, yun ang agreement. Pero hindi nagtagal, siguro after a few months, ito na naman ang drama. Ang sabi sa amin, nagkakaroon doon. At saka, bago ko nga pala makalimutan, para makita mo yung influence. Nung mabili yung properties nga pala ng mga kapatid ko, right after nabili yung properties ng mga kapatid ko, siguro just 2 or 3 days after, lahat ng squatters sa surrounding areas natanggal nila. Ganun kadali. Galing naman, ano? So, makikita mo may influensya. Makikita mo doon. Hindi nila nabili yung property na kinaroroonan ng squatters ito. Hindi. Nabili nila. Kaya nila kaya. pinalis Kaya pala. 3 days lang after, tanggal Sige. Oo. So, to make the story short, ano yung talagang, kasi ganito, Kuya Jerry, hindi kami yung eksperto ng ganun sa real estates at saka sa batas ng succession ninyo, sa magkakapatid nyo. Itudulog namin ito sa eksperto at syempre, usaping legal ito, magbibigay kami ng magiging legal opinion pagkatapos nitong usapan natin. Siguro bukas, isasubmit namin ito sa aming mga resource persons dito, yung mga experts namin dito. Kasi kung kami dito, baka magmamalaki lang kami. Parang akala mo marunong kami, pero hindi kami pwedeng magmalaki dahil hindi kami yung mga professionals na pwedeng mag-deal ng problemang ito. No, to make the story short, ano po yung pinagkonkludan ng inyong problema? Kinasangkutan? Ang nangyari, eventually, sa madaling salita, nung hindi nila mabili ang properties, ang eventually, ang nangyari dyan, binalik nila yung squatter, at saka yung mismong city of Parañaque, pinalagyan ng squatter yung mismong lupa ko. Yan ang nangyari dyan. Hanggang ngayon, I'm suffering because of that. Ngayon, Teka muna, paano nakapasok yung squatter sa inyo? Di ba private compound kayo? Paano pumasok ulit yung squatter sa inyo? Again, yun na nga sinasabi ko. Definitely, hindi magagawa yun na walang influence talaga ng City of Parañaque. In fact, yun talaga sinabi sa akin. Wala ba nakaposisyon sa inyo doon? Sa inyong magkakapatid? Wala nakatira doon? Wala. Nabili na nga yung property. Yung sa inyo? Opo. Nasa loob kayo doon sa property Oo. ninyo? Minomonitor ko yun every once a week. Para alam kong hindi Ah. mamasipatan. So hindi kayo talagang nakaposisyon. Yung
actual na nakaposisyon. Wala kayo sa loob. Wala. Ah. What do you mean? Ako Nakatira. personally? Opo. Ay, hindi ako nakatira doon. Tawag to. Kaya nasingitan kayo. Yun. Oo. Mga pilote. Kaya nasingitan nga. Oo. Oo. Tapos besides that, hindi ko rin pwedeng bakuran kasi nga nagkaroon kami ng kasunduan eventually nung nakabili ng property ng mga kapatid ko na isasama nga ako sa development. Ang kapalit yung right of way. Okay. Yung private right of way. So hindi ko pwedeng pabakuran dahil i-develop na nila di ba? Yun ang usapan. Oh. Pero ang nangyari doon, nung hindi nga nila, eventually nga, nung yung last na usapan na yon, may drama na naman, na ang sabi naman, nahihirapan sila, bumabalik daw yung squatter, kaya tamang-tama daw, yung pag-ibig, nakita yung property, parang sabi daw nung pag-ibig yung sa, yung Opo. government body, sa mga housing, tamang-tama daw ito, kasi yung mga empleyado nila, walang mga tirahan. So, tamang-tama para matulungan yung mga empleyado ng pag-ibig. So, gagawin daw housing project ng pag-ibig para sa empleyado. Kaya, balak nila, ipagbili na lang yung lupa nila doon at kung gusto daw, at kung gusto ko, isama na yun sa akin. Hindi rin ako pupayag dahil alam ko, talagang dinadrama lang ako eh. So, eventually, after this, at saka, ang sabi ko nga, after this, hindi pa rin nila mabili. Ang sumunod naman nung hindi maipagbili, siguro a few months after, I was informed. Kasi umiiwas na ako eh, kaya hindi na ako nakausap mismo. Isa na lang sa, anak ko na lang nakausap. Ang sabi sa anak ko, bakit ba umiiwas sa amin yan tatay mo? Kaya lang naman kami tumatawag dyan, kasi gusto namin i-inform siya na yung properties namin ay in-expropriate na ng City of Parañaque. At isusunod na kayo. Which is all, sa akin drama yun. Kasi nakita ko eh, katulong nga nila City of Parañaque. Sarsuela, no? Yung Gumagawa matanggal sila ng ganong kadali nung mabili nila yung lupa. So, ano po yung, nyo ngayon? Yung pagpasok ng squatter, yun ang problema ninyo? Yes, oo. Kasi set aside na natin yung sabi nyo, umatras na kayo sa bilihan, di ba? Ano na? Umatras na kayo sa bilihan. Pero definitely wala akong balak ipagbili. Yun na nga. Ibig sabihin, pero napasukan ng squatter, pero ang duda ninyo, ang nagpasok, ay itong buyer? Pinabayaan na nila. Kasi ang nangyayari dyan, bakit ko sasabihin hindi sa inyong sadyang pinabayaan yan o sadyang harassment sa akin? Dahil every once a week biro mo, nagtsatsaga akong pumunta dyan para ma-monitor nga yung lupa na hindi ma-squatan. So ngayon, anong tinutumbok ng reklamo ninyo? Yung local government o yung developer na sinasabi? Magkasama sila, tandem yan. Sindikato nga, sa tingin ko sindikato eh, na mga nakaupong opisyalis at that time. Hayaan nyo. Ganito, hayaan nyo, Kuya Jerry. At idudulog namin, isasuggest namin sa housing, HUDCC at saka alamin namin yung sa mga eksperto. Alamin namin kung yung mga ganung operandi ay nagiging common o galing sarsuela. Yung gagawin kayo ng kwento at saka ganon. Pero yung ngayong actual na problema ninyo, yung nakapasok na squatter. So, nawalan kayo ng... Impact, eventually, talagang, katulad nga na sabi ko sa inyo, yung una din, may mga pumapasok na squatter. I-report ko yun sa barangay. Barangay sa Parañaque, yung nakakasakop na barangay. Nung una, parang helpful yung barangay captain. So, pinagsasabihan yung mga nag-squat, pinagbabawalan. Pero just after a few months, nag-iba-ihip. Either iniiwasan ako ng barangay captain or pag nasi-tsempuhan ko, imbis tulungan ako, nagagalit pa sa akin. Wala ba kayong dinulog na reklamo? Meron ba kayong dinulog na reklamo sa local government? Meron sa barangay, ang dami kong dinulog na written. So walang aksyon. Walang aksyon. Well, iniiwasan na nga ako at pag natsempuhan ko pa, nagagalit. At saka ayaw tanggapin yung aking mga reklamo, yung written documents. Ayaw tanggapin, ayaw i-receive. Sige, hayaan nyo, Ka Jerry. Inunot ng aming executive producer itong problema nyo. Tapos, dinala ko pa yan dahil gano'n nga nangyari, dinala ko pa mismo sa
munisipyo ng Parañaque. Mhm. Wala rin nangyari. Ang naging kapalit pa, truckload of squatter inilagay sa lupa ko. O, isipin mo yan. Siguro, At yan, gagawa namin ng pagsisikap na may phone patch namin yung Parañaque government. Kung maaari nga, gusto kong, bago mangyari yan, gusto ko kung papayagan nyo ako, mag-schedule ako ng time, mismo pumunta sa inyo personally para ma-explain sa inyo in-depth yan. At saka, actually, yung karanasan ko ay isang pruheba yan na yung sinasabi nilang Linas Law, no? Urban Development and Housing Act yan, of 1992. Okay. Pero it's better known as Linas, no? Gusto ko Linas Law. pakita sa inyo, batay sa karanasan ko, na ito'y imbis makatulong sa ginagamit ito sa madaling salita ng mismong mga nakaupo para magkamal ng pera, para makapag-land grab. Okay. Sige. Kung pahintuloy nyo kung pumunta sa inyo. Ipapa-note namin dito sa producer natin. Kukunin yung number nyo. Kukunin yung Off the air muna tayo. Opo. Pwede. Pag-usapan natin. Para makita nyo yung sinasabi ko. Para may idea kayo kung gaano ina-abuse, binabastardize yung Urban Development and Housing Act. Yung Linas Law. Better known as Linas Law. Sige po. Ka Jerry, medyo short kami sa panahon para samantalang wala nakantabay na eksperto sa dinudulog niyong reklamo. Meantime, inonote namin to at saka gagawa namin ng I-refer natin sa local government ng Parañaque. at pag-usapan natin. Tatawagan namin kayo para mag-usap tayo off the air. Kung maaari, yun nga, instead of kung gusto nyo, off the air muna kasi may mga sabi nyo, mga masiselang kwan, para ma-explain ko muna, para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko talaga. At saka malalim kasi, mahaba-habang explanation eh. Opo. Sige po, Ka Jerry, salamat sa inyong Take na lang natin. Sige. pakikibahagi Okay, sa thank serbisyo you. pa Thank po. you, Anjo. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Yun po si Ka Jerry ng Las Piñas. Okay. Mahabang talakayan yun. Mahabang talakayan at napaka masalimuot na problema talaga yung Samantalang tayo po ay kulang sa eksperto para sumagot kaagad doon sa kanyang dinudulog na reklamo. Atin po itong pag-aaralan at nabanggit nga niya, pag-usapan natin off the air, baka makatapak tayo ng hindi dapat tapakan dahil yan kanina diniscourage ko yung pagbibigkas niya ng mga pangalan at sa mga entity. maganda rin na makuha natin ng ang side naman ng local government ng Parañaque, no? Dapat So, balanse. syempre, naipresenta natin yung isang side, kailangan isang side para fair po tayo. Yan po yung trabaho ng media. Yan umiinog yung trabaho ng media. Kailangan palaging balanse at magkaroon ng pantay na pagbibigay pansin sa anumang dinudulog na problema. May commercial tayo. Babalik po kami makalipas ang ilang patalastas. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. Nakaka-stress naman. Araw-araw na lang sari-saring problema. Sa trabaho, eskwela, sa pamilya, kahit ang love life, walang ligtas. Wala na bang pag-asa? Huwag mawalan ng pag-asa. Narito ang tutulong sa iyo. Hope for the Heart. Ang programang magbibigay ng pang-araw-araw na inspirasyon sa atin. Pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan at kapahingahan sa ating puso. Kasama si Father Luciano Feloni, handang makinig sa inyo at magbigay ng inspirasyon. Hope for the Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 8Try TV. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. At Tates Gana, serbisyong pampubliko. Alright.
tayo nasa serbisyong pampubliko. Unang araw ng pagbo-broadcast natin dito sa DZRJ 810, 810 kHz, 8 Tri-Media. Patuloy tayo. Meron yatang texter tayo. Pabasahin niyo po. Meron bumabati sa atin, nakalagay, Good AM, Sir Angelo Almonte and Ma'am Tates Gana. Babatiin ko lang kayong dalawa ng congrats and more power sa inyong bagong programa sa DZRJ. God bless always, Coach Arnel Beroya, Vice President, Philippine Table Tennis Federation. Salamat po, Coach. Coach meron Arnel. Meron pa. Okay, please introduce yourselves again. Okay, please introduce yourselves once again. Once again. Nahuli po ako, pakikinig, you are Angelo Almonte, the veteran broadcaster, and their partner is Tats Agana. Tates Gana po, ma'am. Tates Gana po. Tates Gana. Good AM, Sir Angelo at Ma'am Tates. Hingi lang po ako ng tulong, biktima ng bouncing check na 69,000. Sir, ma'am, baka may rekomenda na ahensya ng gobyerno o tao na pwedeng tumulong siguro sa kanyang problema. Naputol yung kanyang text. Oo, naputol. Medyo masaya rin naman yung unang araw nating serbisyong pampubliko dito sa DZRJ. Marami na po tayong mga pumapasok na text. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa programa. At nangangako po kami na bibigay po namin ang mga serbisyong dapat naming maitugon sa inyong mga problema. Ito ang dulugan ng mga problema, serbisyong pampubliko. Sa Ingles ay public service. Public service. At as long as we have your numbers, babalikan po namin kayo sa aming mga sagot sa inyong tanong. We will do our best po. Maraming salamat po. Tuloy pa rin kayo sa pagte-text dito sa 8 Tri-Media, dito sa DZRJ. Gamitin yung number 0917-798-8910. Yang bouncing law, Angelo, Bouncing talagang bouncing check Law. law. Batas Pambansa 22. Mahabang diskusyon yan at mukhang maraming apektado dyan, mukhang maraming sasali sa diskusyon pag yan ang topic. Kaya nga ako, ayokong mag-maintain ng checking account. Nadala ako in the past kasi kung minsan. Alam mo, maganda yung meron kang mini-maintain na para sa yung halimbawa for emergency purposes ay kailangan mo nang mag-issue kung hindi liquid yung dala-dala mong cash ay pwede yung cheque. Pero kung minsan kasi hindi mo na anticipate Namomonitor. Oo. kailangan mong i-monitor paggising araw-araw kung ano yung mga na-issue mo. Mamaya pumutok na yung isa, tatama ng bouncing check law. Nako, sa Facebook ang mga hugot doon, no? Yung mga nagsasabing magbayad ka. Nako. May ganun ba? Nakakatawa, oo. Ay, sa Pero bagay. walang mga pangalan, no? Mga patama lang. Mga hugot lines lang about sa mga nangungutang, sa mga hindi nagbabayad. Naku, marami. Ganun ba? Kaya yan, pag naging topic yan, I'm sure, ang dami nating callers at texters dyan. Yung Kailangan makapag-guest tayo ng tao na nakakaalam tungkol dyan. yung abogado. Andiyan naman yung ating magiting na PAW chief. Tama. Attorney Persida Rueda Acosta. Oo, kasi biro mo kung yung mga naapektuhan, no? Halimbawa, naghahanap buhay ka lang. Tapos, babayaran ka ng talbog na cheque, hindi mo makukuha, di ba? Yung pinaghirapan mo, nabaliwala lang. So, napakamainit na topic niyan. Criminal case yata yan. Kung maipuprove ng abogado na may estafa na nangyari, criminal case yan, may kulong yan. May warrant of arrest yan. Kaya lang, alam mo, ang iba, wala namang panggasto sa abogado, kaya usually lampas na lang yung mga ganon, no? Iba parang natatakot naman sa court case kasi matagal.
panahon na ni Pangulong Rodrigo Duterte. May expeditious o may marching orders siya sa mga Alam niyo, facilities. may narinig akong tao, sabi, puro na lang droga yung dinidiscuss. Paano naman yung mga mangungutang na hindi nagbabayad? Sana, hindi ni Digong, no? Bigyan din ng pansin kasi kawawa din yung mga naapektuhan. Ang tingin ko, nag-encompass, kasi yung kanyang unang talumpati, maririnig mo doon yung parang malawak yung gusto niya sabihin. Gusto niya yung hustisya ay talagang nararamdaman para magkaroon ng peace of mind yung tao, ang sambayanan, yung security, peace and order. Of course, yan pong kanyang primordial, yung peace and order. Kasi nga, walang papasok kapag magulo yung bansa. Walang investor, foreign investor na papasok. Tama. Tapos, lilinisin niya yung sa burokrasya. Alisin yata niya yung red tape. Good luck. Yun ang napakaganda, no? Yung parang pagpunta mo sa isang lugar, nandun na lahat yung lalapitan mo. Nandun na yung pag-a-applyan mo, nandun na yung cashier, nandun na lang yung releasing. Yan, napakaganda niyan. Parang one-stop shop. At saka yung i-extend yung validity ng passport. Yan, Yun, maganda nabanggit na yan. po niya yun. Mukhang i-implement na niya yun. Oo, maganda yan talaga. Yung diskusyon kaugnay sa 10-year validity ng passport, yun kasi mga bata naman from 1 to 15, magbabago yung facial feature. Oo. Kaya 5 years lang yun. Yung 15 years and above, pwede nang mag 10 years ang validity ng passport. Kasi mag-iiba na yung itsura nila no? Oo. Pag adult ka na, pwede na yon. Pwede ka na kahit, sabi nga, kahit 30 years Mhm. Sabi niya, di ba? 30 years validity? Validity, sabi niya, kahit na 30 years Kasi adult ka na. Hindi na magbabago yung features mo. Yung mula sa itim na buhok, salt and pepper, naging white hair ka. Yun nga. Yun nagta-transition. Nagjo-joke lang siguro siya. Nagjo-joke lang. May isa pang texter yata. Ma'am and Sir Tates, Angelo, ako po si Alan Daytol, yung SSS Lamsam Tatay, matagal na po. Bale, 7 kami magkakapatid. Tapos lahat kami hinapan ng NSO certificate. Ang problema, wala yung magan kapatid ng NSO. May problema din. Sir, ano po ba ang dapat namin gawin? Mukhang mahirap itong ating pagte-text, putol-putol, hindi namin maintindihan, pero siguro tatawagan na lang kayo ng aming staff dito para malaman ko ano yung itinatanong mo tungkol sa NSO. Yung kapatid daw po niya ay walang NSO. Walang NSO. Kasi walang gusto birth certificate. Hindi siguro in-authenticate ng NSO. Kasi ang NSO nag-authenticate ng birth certificates. Ibig sabihin nun, yung hinahanap ng SSS para ma-grant yung ano nila? Pakiangat ulit. Yung hinihingi nila sa SSS, lump sum. 'Di ba may lump sum na nabanggit? Lump sum. Ibig sabihin, yung lump sum ay hindi maibibigay talaga yon kapag hindi kompleto ang requirements. Requirements, tama. Oo, may basic requirement yan Kung maghahati-hati yung magkakapatid, ang isa hindi nakapag-comply, may problema sa releasing. May isang walang may problema sa releasing po. Yun. So, sa NSO natin sila tutulungan. Yun. sa Kasi NSO. yung isang kapatid, yung NSO, ang alam ko lang naman sa NSO, i-authenticate nila yung dokumentong galing sa local civil registrar. Ibig sabihin, pinanganak ka sa Quezon City, hindi na rehistro yung birth mo. Madaming ganyan. So, pumunta ka sa sabi kasi ng NSO, i-authenticate namin yung birth certificate mo para pumasa sa requirement ng SSS. Paano kung wala kang birth certificate sa local civil registrar? Yun. Meron pa ring narinig ko sa ating mga ibang kapatid, pwede kang mag-late registration. Kahit pa 60 years old ka, late registration, pag ni-late register ka, basta't alam mo lang yung saan ka pinanganak, mga ganun, general information,
tatanggapin yun sa local civil registrar. Tapos, bibigyan ka ng, issuehan ka ng certificate, dadalhin mo sa NSO para ma-authenticate. Saka lang tatanggapin sa mga government agencies yung requirements nila. May tanong dito, si Lilibet. Lilibet, salamat sa pagtawag. Saan daw po pwede mag-aral ng caregiver o kaya massage, pagmamasahe? Maraming pong nag-o-offer pero tayo po dito sa Quezon City meron po tayo. Punta po kayo sa iLearn Center. Yan po yung inumpisahan natin na training center. Marami na pong nakapag-aral dyan po. Punta lang po kayo sa iLearn Center sa Anonas. iLearn Center. Malapit po sa anong kanto yung Anonas? Malapit sa Aurora. Aurora Boulevard. Aurora So, yung Boulevard. papuntang Marikina. Aurora. Galing Hindi Cubao. dito lang sa may Anonas, Quezon City, halos kanto ng Aurora Boulevard, yung may McDonald doon sa itaas. Okay. So marami tayong naging scholar ba ito or scholarship ba ito? Napakarami. Scholarship. Talaga palang linya nyo, public service. Mula dun sa foundation na ginawa ninyo, kanyo. Medyo ganun nga. Ganon. So, yung mga caregivers, gustong mag-aral ng caregiver, malakas ang kita ng mga caregivers sa abroad, Malakas po. Malakas ang kanilang, marami ang nangangailangan. Lalo ngayon ang Japan mag-o-open. Pumunta kami doon, naglobby kami sa kanilang congresswoman. Siya ang nag-file na kung maaari, mag-open ang Japan ng visas for Filipinos. Sa Japan, may need ng caregivers? Alam ko may need sila at nakausap namin yung congresswoman nila. Nag-file siya ng bill na kung maaari makapagbigay ng visa sa mga Filipino caregivers. So yun ang hinihintay natin. Pag yan ay naaprubahan, hindi lang graduates ng iLearn ang makikinabang, kundi lahat na. Ganon. So, pati yung masahe, meron din po kayo doon? Meron din po. Kung sila ay taga Quezon City, kasi kung hindi naman sila taga Quezon City, masyadong mahal naman ang kanilang magiging pamasahe. So alam ko, maraming mga training centers na affiliated TESDA. ng TESDA. Yun. Para libre lang. Okay. Bilis pala ng oras kita nyo? Unang broadcast natin ng serbisyong pampubliko, alas 12:05 na. Dito sa DZRJ 810 kHz at 8 Tri-Media Incorporated. Tayo po'y magpapaalam na para sa unang araw. So, lumipas yung isang oras. Yung 1 hour. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig. Sana po itong aming first day ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman at sisikapin po namin sa mga susunod na araw maibigay po sa inyo ang mga kasagutan sa inyong mga tanong. Thank you, Angelo. Thank you rin, Tates. See you all tomorrow. Tates. See you tomorrow sa ating serbisyong pampubliko. Si Angelo Almonte at Tates Gana, serbisyong pampubliko. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV.